Lumapit pa si Junwoo kay Josek, na gumagapang paatros upang makalayo sa kanya. Sa matinding takot, nabasa ni Josek ang kanyang pantalon at nagmakaawa na huwag siyang saktan. Ngunit sa kabila nito, itinutok pa rin ni Junwoo ang espiritu. Itinaas ni Josek ang kanyang sandata at ibinagsak ito para sa huling hampas. Napasigaw at napaiyak si Josek na parang bata. Kahit sipon ay tumulo sa kanyang ilong. Biglang inanunsyo ng sistema na 1 minuto na ang lumipas. Kaya't napilitan ang sandata na madisarm at masil. Nakita ni Junwoo na nawala ng malay si Josek sa sobrang takot at napagpasyahang tama na iyon. Marahan niya itong tinadyakan upang magising. Nagising si Josek at agad na tinakpan ang sarili bilang depensa. Sinabi ni Junwoo na wala naman siyang ginawa rito. Kaya dapat ay ayusin niya ang sarili at tumayo. Nanginginig na sumunod si Josek at dahan-daang tumayo. Tinawag siyang bata ni Junwoo at inutusan siyang sagutin ang kanyang mga tanong. Nauutol na pumayag si Josek. Pagkatapos ay pinangaralan siya ni Junwoo. Ipinaliwanag na ang mga kasanayan at armas ay para sa pagpatay ng mga halimaw. At ang paggamit ng mga ito sa ibang tao, lalo na sa labas ng isang piitan, ay napakapanganib. Tinanong niya si Josek kung tama siya. Ngunit hindi ito sumagot. Binalaan siya ni Junwoo na sumagot. Kaya't nauutol na inamin ni Josek na tama ito at delikado nga. Sinabi ni Junwoo na kung maglakas loob pa siyang gumamit ng kakayahan sa harap niya, ay totohanan niyang babaliin ang kanyang mga binti. Inutusan niya itong sumagot ulit. At agad namang tumanggo si Josek, nanginginig sa takot. Pagkatapos ay ibinaling ni Junwoo ang atensyon sa grupo ni Josek. At inutusan silang manatili sa kanilang kinalalagyan. Tinuro niya ang matabang lalaki at sinabing suntukin siya. Nagulat ang lalaki at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Inulit lang ni Junwoo ang utos niya. Nasuntukin siya ng buong lakas. Dagdag pa niya, na makakatulong iyon upang maiwasan ang mga tsismis. Na sinubukan nilang disiplinahin ang isang espesyal na estudyante. Pero sila pa ang nabugbog. Nagpasalamat ang lalaki ngunit nagtanong kung bakit iyon ginagawa ni Junwoo. Sagot ni Junwoo, ayaw rin niyang kumalat ang mga tsismis tungkol sa kanya. Dahil magiging istorbo lang ito sa kanya. Hinimok niya ang mga ito na tapusin na agad ang lahat. Nagdadalawang isip ang matabang lalaki at tinanong kung sigurado ba si Junwoo. Ngunit mariin siyang inutusan ni Junwoo. Nasuntukin siya ng buong lakas. Sabay babala na kung magpipigil ito. Siya mismo ang paparusahan. Walang magawa ang matabang lalaki. Kaya inipon niya ang kanyang lakas at sinuntok si Junwoo sa mukha. Eksaktong dumating ang mga guro. Natarante si Yubon nang makita ang dugo sa sahig at sinigawan ng grupo. Sinabing samobra na sila, lalo pat kakalipat lang ni Junwoo sa araw na iyon. Agad na nagpaliwanag ang matabang lalaki na dugo niya ang nasa sahig. Ngunit hindi sila pinaniwalaan ng mga guro. At inutusan silang lahat na sumama sa opisina ng guro. Inutusan ni Yubon si Ahayan na dalhin si Junwoo sa klinika. At agad namang sumunod si Ahayan. Paika-ikang lumabas ng silid si Junwoo. Napamura sa sakit at napagtantong mas mahina pa pala ang katawan niya kaysa sa inaakala niya. Tiningnan niya si Ahayan at nagtanong, "Anong ginagawa mo? Ayusin mo na to, bilasan mo." Dinala siya ni Ahayan sa klinika, ngunit nanatili itong tahimik. Sinabi ni Junwoo na kalimutan na lang ang nangyari kanina. At kaya niyang ayusin ito mag-isa. Ngunit bigla siyang tinanong ni Ahayan kung sino ba talaga siya. Simple lang ang sagot ni Junwoo. Isa lang siyang mababang uri ng espesyal na estudyante. Na natanggap ang nararapat sa kanya dahil sa pagiging pasaway. Ngunit tinutulan ito ni Ahayan. Sinabi ang tigilan na ang pagpapanggap. Dahil nakita niya ang lahat. Kanina, sinabi ni Yubon kay Ahayan na dumaan sila sa ibang ruta. Habang siya naman ay susuri sa likod ng gym. Pumayag si Ahayan, ngunit nakarinig siya ng ingay mula sa loob ng gym. Sumilip siya at nasaksihan ng lahat. Nalabis niyang ikinagulat. Ngayon, tinanong niya si Junwoo kung bakit isang tulad niya, na may ganoong talento, ay napunta sa Class E. Sinabi pa niya na ang isang tulad niya ay madaling makakapasok sa Class A. Ngunit tinanggihan ni Junwoo ang tanong. Sinabing walang kinalaman sa kanya kung paano siya nakapasok o kung saan siya napunta. Dagdag pa niya, balak niyang mamuhay ng tahimik sa eskwelahan. At umalis nang hindi nag-iwan ng ingay. Kaya dapat kalimutan ni Ahayan ang lahat ng nakita niya.
Sumang-ayon si Ahayen, at sinabi ni Junwoo na itigil na ang pag-aalala, at dalhin na lang siya sa klinika. Ngunit biglang inamin ni Ahayen na katulad lang siya ni Junwoo. Sinabi niyang hinusgahan niya ito, dahil isa siyang espesyal na estudyante. At sa kaloob-looban niya, minamaliit niya ito, ngunit binaliwala lang ito ni Junwoo. At sinabing dapat na silang pumunta sa opisina ng nurse. Patuloy pa rin si Ahayen sa pag-amin. Sinabi niyang dati niyang itinuring na basura si Junwoo. Isang taong puro koneksyon at status lang ang puhunan. Pagkatapos, formal siyang humingi ng tawad. Tinanggap ni Junwoo ang paghingi ng tawad. Ngunit sinabihan siyang bilasan na ang pagdala sa kanya sa klinika. Gayunpaman, patuloy pa rin si Ahayen sa paghingi ng tawad. Hanggang sa bigla itong sumigaw. Nagmakaawa kay Junwoo na tulungan siya. Nagulat at nalito si Junwoo sa biglang pagbabago ng usapan. Ipinaliwanag ni Ahayen na kailangan niyang maging bahagi ng student council, ngunit para makatakbo bilang kandidato, kailangan niyang magkaroon ng guarantor. Ang problema, wala ni isa ang gustong pumirma para sa kanya. Dahil wala siyang maipagmamalaking koneksyon. Ang sinumang pumayag na maging guarantor niya, ay siguradong huhulihin at aatakihin ng ibang kandidato, dahil tataas ang kompetisyon, samantalang ang mga kandidatong galing sa mayayamang pamilya, tulad ni Usok, ay hindi kailangang mag-alala sa ganitong bagay. Dahil dito, diretsahang hiniling ni Ahayen kay Junwoo, na siya ang maging guarantor niya. Agad naman itong tinanggihan ni Junwoo. Sinabing abala na siya sa sarili niyang mga problema, ngunit nangako si Ahayen na gagawin ang kahit ano kapalit nito. Ngunit umalis lang si Junwoo. Sinabi niyang hindi ito isang bagay na kaya niyang ayusin. Patuloy na nagmakaawa si Ahayen. Sinabing baguhan pa lang si Junwoo sa paaralan. Kaya tutulungan niya itong masanay. Ngunit diretsahan siyang tinanggihan ni Junwoo. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng tulong. Tinanong siya ni Ahayen kung tungkol ba ito sa pera. Ngunit tumawa lang si Junwoo. At tinanong kung mukha ba siyang taong tatanggap ng baon ng isang bata. Sa huli, sinabi ni Ahayen na ipapakilala niya si Junwoo kay Yoonche. Doon biglang napatigil si Junwoo. Agad niyang tinanong si Ahayen kung totoo ang sinasabi niya. Kung talagang ipapakilala siya kay Yoonche. At kung paano niya ito gagawin. Nabalitaan na kasi ni Junwoo na itinapon ng sariling pamilya si Yoonche. Tinanong din niya kung may komunikasyon pa ba si Ahayen kay Yoonche. Ngunit umiwas ito ng tingin at sinabing wala. Ipinaliwanag na lang ni Ahayen na dahil si Untrue ay miyembro ng student council, kung maging isa rin siya, ay magkakaroon siya ng natural na pagkakataong makilala si Yoonche. Pagkarinig nito, biglang damaloy ang mas marami pang dugo mula sa ilong ni Junwoo. Tumaliko siya at pabulong na sinabing, "Ang tanga ko para umasa pa sa kung anuman." Sinabi ni Junwoo kay Ahayen na kaya niyang alagaan ang sarili niya. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at bumagsak sa sahig. Natarante si Ahayen at agad siyang nilapitan, nag-aalalang tinanong kung anong nangyari. Sa pagitan ng nauutol na salita, ipinaalala ni Junwoo sa kanya. Matagal na niyang sinasabi na dalhin siya sa klinika. Samantala, sa ibang bahagi ng paaralan, nagtipon-tipon ang mga matataas na opisyal at mga guro ng Hunter Academy sa conference room para sa isang emergency meeting. Si Yang Genuan, ang homeroom teacher ng Class 1D, ang unang nagsalita. Ipinahayag niya na ito na ang pangalawang beses na gumamit ng skill si Josek. Habang nasa ilalim ng disciplinary action, sumunod namang nagsalita si Lee Dong-hoon, ang homeroom teacher ng Class 1C. Ipinaalala niya na noong unang insidente, nagwakas lamang ito sa magaang parusa, kahit na alam naman ng lahat, na ang paggamit ng skill sa loob ng paaralan ay isang paglabag na may katumbas na expulsion. Sumang-ayon ang guro ng supernatural biology class. Sinabing hindi na sila maaaring magbulag-bulagan tulad ng dati. Sumabat din ang combat class teacher, si Yang Guanmo, na kinumpirmang nakita niya mismo, kasama si Yubon, ang buong pangyayari, at hindi ito maaaring baliwalain. Lumingon ang prinsipal ng Hunter Academy kay Woshek, ang chairman, at humingi ng kanyang opinyon. Tinawag ni Woshek si Han Yubon upang kumpirmahin ang mga detalye. Tinanong niya kung totoo bang inatake ni Josek at ng kanyang grupo si Junwoo. Diretsyong sumagot si Yubon ng, "Oo." Ipinaliwanag niyang nasaksihan niya ito mismo. Muling nagtanong si Woshek,
Kung ibig sabihin ba nito ay totoong binugbog si Junwoo. Matapos muling kumpirmahin ito ni Yubon. Tila nakahinga ng maluwag si Washak at nagpasalamat kay Yubon. Matapos muling ayusin ang sarili, hinarap ni Washak ang lahat. Ipinahayag niyang, gaya ng alam ng lahat, ang paggamit ng hindi autorisadong skill sa loob ng paaralan ay isang seryosong isyo na nangangailangan ng mahigpit na kaparusahan. Dahil nangyari na ito kamakailan lamang, idinagdag niyang hindi na sila maaaring magpakita ng awa muli. Sa pagsunod sa regulasyon ng paaralan, inihayag niya ang desisyon. Ang parusa kay Josek ay expulsion. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang pagpupulong, isang kamay ang biglang itinaas. Si Washak ay lumingon at kinilala si Cha Junmin, ang homeroom teacher ng class Isabi. Iminungkahi ni Junmin na tila napakabigat ng expulsion bilang parusa. Tinanong siya ni Washak kung bakit niya iyon naisip. Sa halip na diretsyong sumagot, nagtanong si Junmin, hindi ba ito simpleng pagkakamali lang ng isang masyadong masigasig na binata? Dagdag pa niya, karaniwan naman ang ganitong mga pangyayari noong sila ay nag-aaral pa. Biglang sumingit si Yubon, sumisigaw na hindi ito basta pagkakamali lang. Maari itong humantong sa isang seryosong aksidente. Ngunit nanatiling kalmado si Junmin habang tumugon. Ipinunto niya na si Josek ay isang talentadong estudyante. Walang duda na isa siya sa magiging karangalan ng paaralan sa hinaharap. Bilang mga guro, hindi ba maling putulin ang ganoong potensyal? Dahil lamang sa isang pagkakamali, natahimik si Yubon. Agad na nilinaw ni Junmin na hindi niya sinasabing walang kasalanan si Josek. Alam niyang ang paggamit ng skill sa loob ng paaralan ay malinaw na paglabag sa regulasyon. Ngunit, imbes na expulsion, iminungkahi niya na isang linggong suspensyon. Ang mas angkop na parusa para kay Josek. Tahimik na pinagmamasdan ni Washak ang ibang mga guro. Sa huli, sinabi niyang nauunawaan niya ang punto ni Junmin. Inanunsyo niyang ang final na desisyon tungkol kay Josek ay ipapaalam sa lahat sa ibang araw. Sa pagtatapos ng pagpupulong, tumayo si Washak at tuluyang winakasan ang meeting. Isa-isang lumabas ang mga guro sa conference room. Naiwan si Junmin na mag-isa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Tumawag si Junmin sa isang tao, si Myung-jin, ang ministro ng Korean subjugation at ama ni Josek. Ipinabatid ni Junmin na natapos na ang diskusyon, at mukhang matatapos lang sa suspensyon ang parusa ni Josek. Tawang-tawa si Junmin nang tanungin si Myung-jin kung hindi ba't si Josek ang pinakamainam na kandidato para sa student council. Ipinangako niya kay Myung-jin na siya na ang bahala sa espesyal na estudyanteng tinanggap, si Kim Junwoo. Dagdag pa niya, dahil malapit na ang end-of-month evaluation, sisiguraduhin niyang mabibigyan ng nararapat na trato si Junwoo. Kinabukasan, nasa loob ng silid-aralan si Junwoo. Iniisip kung paano 3 araw na siyang pumapasok sa paaralan. Pero ni Anino ni Yunche ay hindi pa niya nakikita. Pinagnilayan niya kung paanong ang Class E, kung saan siya inilagay, ay puno ng mga talunan na wala ng pag-asang maging hunters. Hindi pa nga nila tinuturo ang mismong pangangaso ng halimaw. Puro pangkaraniwang aralin lang ang itinuturo. Sa isang paaralang tinatawag na Hunter Academy, iniisip niya kung may saysay pa bang panatilihin ang Class E. Malalim siyang nag-iisip, nang biglang may dumagok sa batok niya. Si Josek at ang grupo nito. Ipinapaalala nila sa kanya na sinabi niyang iyon ang hotspot tuwing break time. Tinanong siya kung balak ba niyang patayin sila sa gutom. Dahil ni isang pirasong tinapay ay wala siyang dinala para sa kanila. Isang miyembro ng grupo ang nagbantang bugbugin siya para matauhan. Napangiti ng pilit si Junwoo. Alam niyang sa panlabas na anyo. Isa siyang simpleng alalay nila. Sumigaw ang chubby na lalaki. Sinabing wala ng pag-asa si Junwoo, at inutusan siyang sumunod sa kanila. Naglakad sila palayo, at napilitan siyang sumunod. Nang masiguradong wala ng ibang nakakakita sa kanila, tinawag sila ni Junwoo. Nabigla ang grupo. Sinabi niyang medyo masakit ang sampal na tinamo niya kanina. Agad-agad silang yumuko at paulit-ulit na humingi ng tawad. Tinanong niya kung nadadala ba sila ng emosyon. Takot na takot silang sumagot. Hindi po, hindi po. Ipinaalala rin nila na siya mismo ang nagsabi na gawing mukhang totoo ang lahat. Diretsyong tinanong ni Junwoo kung may nalaman ba sila tungkol sa ipinagawa niyang investigasyon. Nag-aalangan ang chubby na lalaki bago sumagot.
Halos imposible para sa isang first year na makalapit sa kahit sinong student council member. Naiinis na tinanong ni Junwoo kung wala man lang ba silang nakuha kahit anong impormasyon. Nauutol nilang sinabi na hindi naman ito ganap na imposibleng mangyari. Ibinunyag nila na bihirang pumasok sa paaralan si Yoon Shian. Muling pinilit ni Junwoo na sabihin ang nalalaman nila. Dagdag ng chubby na lalaki. Wala namang masyadong kaibigan si Yoon Shian sa paaralan. Maliban sa isang kapwa student council member, si Kim Jong-hyun. Nang marinig ito, napangiti si Junwoo. Sa wakas, naisip niya. May silbi rin pala ang impormasyon nila. Tinanong niya kung nasaan si Kim Jong-hyun ngayon. Ngunit sinabi ng chubby na lalaki, na si Kim Jong-hyun man ay madalang ding pumasok. Napahinga ng malalim si Junwoo. Labis ang pagkainis. Sinabihan niya ang grupo na umalis na. Tinawag silang mga tanga, at sinisisi ang sarili dahil pinagkatiwalaan pa sila. Nagmamadaling tumakbo ang grupo. Paulit-ulit na humihingi ng paumanhin at nangangakong magdadala ng mas maayos na impormasyon sa susunod. Napakamot na lang sa ulo si Junwoo. Naiinis pa rin sa sitwasyon. Lumapit kay Junwoo si Ahayen. Ipinaalala sa kanya na sinabi na niya noon na hindi uubra ang planong ito. Naiirita, tinanong ni Junwoo kung bakit nandito na naman siya. Ipinaliwanag ni Ahayen na si Jonghan ay isang opisyal na miyembro ng student council. Kaya halos imposibleng makalapit sa kanya. Napakunot noo si Junwoo. Bakit ba parang napakalaking bagay ng pagiging student council member? Ano sila, mga kongresista? Napabuntong hininga si Ahayen bago nagpatuloy. Ang student council sa Hunter Academy ay binubuo lamang ng pinakamahuhusay na estudyante. Galing sila sa mga prestihiyosong pamilya. May pambihirang talento, at sandamakmak ang pera. Mabilis lang itong binasura ni Junwoo. Mga bata pa rin sila sa huli. Ngunit mabilis siyang itinama ni Ahayen. Hindi lang sila basta estudyante, hunters din sila. Kapag naging miyembro ka ng student council, kinikilala ka na bilang opisyal na hunter ng asosasyon. At isinasama ka na sa totoong misyon. Dagdag pa niya, dahil makapangyarihan ang kanilang mga pamilya. Kahit mga guro ay nag-iingat sa kanila. Napakalakas ng impluwensya nila sa paaralan. At pagkatapos nilang magtapos, lalo pang lumalawak ang kanilang kapangyarihan. Nagpatuloy si Ahayen. Ang student council ay hindi mo pwedeng ituring na parang ordinaryong grupo ng mga estudyante. Sa sistema ng paaralan, karamihan sa mga estudyante ay hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataong makita sila ng personal. Napaisip si Junwoo, wala na bang ibang paraan para mahanap sila? Ipinunto ni Ahayen ang nauna niyang mungkahi. Kung ipapasok siya ni Junwoo sa student council, makakatulong siya sa kanya. Muli itong tinanggihan ni Junwoo. Hindi ako interesado. Nadismaya si Ahayen. Bakit ba palagi mong tinatanggihan? Wala namang mawawala sa'yo. Diretsyong sinabi ni Junwoo. Sinabi mo mismo na puro mayayamang pamilya. At magagaling lang ang nakakapasok. Ikaw, wala ka namang kahit alin doon. Galit na sumagot si Ahayen. Pwede mo akong turuan. Kahit wala akong koneksyon, maaari kong palakasin ang sarili ko. Ipinagmalaki pa niya, mabilis akong matuto. Kaya kung gumaling sa sandaling panahon. Biglang humagalpak ng tawa si Junwoo. Ang kulit mo, pero kung magsasanay ka sa ilalim ko, mamamatay ka. Natahimik si Ahayen. Nagpatuloy si Junwoo. Hindi ko nga maintindihan kung bakit mo gustong sumali sa student council. Ang taas naman ng pangarap mo. Piliin mo yung kaya mong abutin. Sa halip na sumuko, mas lalong nag-apoy ang determinasyon ni Ahayen. Wala akong pakialam. Kahit hindi ako maging student council member, mas gugustuhin ko pang mamatay. Paulit-ulit siyang nakiusap kay Junwoo. Nagmamakaawa na turuan siya. Kahit anong training, kahit subjugation skills o martial arts. Ngunit tumalikod lang si Junwoo at nagsabi, "Tapo na ang break time, aalis na ako." Hinabol siya ni Ahayen, pasigaw na sinasabing, "Hintay. Sandali lang." Ngunit napangiti lang si Junwoo sa sarili niya. Napansin niya ang determinasyon sa mga mata ni Ahayen. Matagal na rin mula noong huli siyang nakakita ng ganoong klaseng tingin. Nagsimula siyang mag-isip na baka may silbi nga si Ahayen. Maya-maya, sa loob ng 1E classroom, pinuri ni Yuban ang klase sa magandang performance nila sa aralin ngayong araw. Tandaan niyo, nakaisted na ang monthly evaluation ngayong linggo.
Sabay-sabay namang sumagot ang klase, opo. Pinayuhan sila ni Yubon. Huwag kayong magkumpiyansa, kahit pa monthly exam lang ito. Hindi maganda ang naging scores nyo noong nakaraan. Kailangan nyong magsikap ng higit pa. Dagdag niya pa, ang pagsusulit ay halos puro written exam sa general subjects. Kaya kung mag-aaral kayo ng maigi, makakapasa kayo. Biglang may pumasok sa silid. Pasensya na sa abala sa homeroom. Lumingon si Yubon at nakita si Junmin. Wala namang seryoso, sagot ni Junmin. Narito lang ako para ipaalam ang pagbabago sa monthly evaluation. Lumakad siya papunta sa gitna ng klase. Nag-ayos ng poster at bumaling sa lahat. Makinig kayong mabuti. Simula ngayong buwan, ang monthly evaluation ng mga first years ay papalitan ng isang practical exam na gaganapin sa isang totoong dungeon. Nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Gulat, hindi makapaniwala. Practical exam. Mabilis na lumapit si Yubon kay Junmin, galit na galit. Sigurado ka ba sa sinabi mo? Nagtaas ito ng kilay, tila nabigla sa tono niya. Ano ka ba, ibaba mo boses mo, nasa harap tayo ng mga estudyante. Ngunit hindi natinag si Yubon. Pero hindi ito tama, napakaaga pa para rito, ni hindi pa nga natatapos ng mga estudyante ang unang semester nila. Lalo na ang Class E. Ngumiti si Junmin. Ganoon ba? Ibig mo bang sabihin na hindi sapat ang Class E para sa isang practical exam? Napahinto si Yubon. Hindi niya alam kung paano sisigot. Nagpatuloy si Junmin. Pasya na ng paaralan ito. At sa totoo lang, ang pag-exclude sa isang estudyante, dahil lang sa kakulangan sa kakayahan, ay isang diskriminasyon. Hanggang kailan ba kayo mananatiling nasa tabi lang, nanunood? Kung nandito kayo sa Hunter Academy, dapat lang na makapagtapos kayo bilang tunay na hunters. Natawa ng bahagya si Junwoo sa sarili niya. Napakawalang kwenta nito. Class E, ni hindi pa nga sila natututo ng basic subjugation. Wala pa silang hunter licenses. Ang mga estudyanteng ito, narito lang para sa isang diploma, wala nang iba. At sigurado siyang mukhang may ibang balak si Junmin. Sa pagpapasok ng mga baguhang estudyante sa isang dungeon, nagpatuloy siya. Kung hindi nyo talaga kakayanin, pwede kayong sumuko at kunin na lang ang remedial classes. Sinabi rin niya, huwag kayong mag-alala, hindi naman maaapektuhan ang pag-usad nyo sa akademya. Ngunit bigla niyang tinawag si Junwoo. Naiintindihan mo ba, na ang pagsuko sa monthly evaluation ay katumbas ng expulsion? At sa ganoong salita, iniwan ni Junmin ang silid. Paalalang gawin ng lahat ang kanilang makakaya. Ipinahayag niyang siya ang magiging tagapangasiwa ng pagsusulit. At kung may tanong sila, maaari siyang lapitan. Junwoo, hindi siya tanga. Alam niyang hindi kayang ipatupad ni Junmin ang pagbabagong ito mag-isa. May isang makapangyarihang tao ang may hawak sa kanya. Matapos ang klase, agad siyang nagtungo sa opisina ng chairman. Sinalubong siya ni Washek. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Si Oh Myung-jin, ang ministro ng Korean Subjugation Bureau. Ang nasa likod ng lahat ng ito. Dahil ba kay Josek? Matalas na tanong ni Junwoo. Parang gusto nilang ipa-blacklist ako. Napabuntong hininga si Washek. Pinilit kong pigilan. Pero si Myung-jin ay isang bigatin sa larangan. Matagal na siyang konektado sa paaralan. Alam ni Junwoo na hindi ito simpleng bagay. Gets ko, wala naman tayong magagawa riyan. Nagpatuloy si Washek. Ang rason nila ay educational discrimination. Kaya imposibleng kontrahin. Itinaas ni Junwoo ang isang kamay, pinigilan ang litanya nito. Narito ako hindi para makinig sa reklamo. Napanganga si Washek saglit bago ngumiti. Anong balak mong gawin? Tumingin si Junwoo sa kanya ng diretsyo. Kukunin ko ang exam. Wala pa nga siyang nakikitang anino ni Anshok. Kaya hindi siya pwedeng ma-expel. Tumingin siya kay Washek. May sandata ka ba riyan? Nagtaas ito ng kilay. Sandata. Wala akong balak pumasok sa dungeon nang walang dala. Kung may kahit anong gamit ka riyan, akin na. Nagpanik si Washek. Wala akong sandata. Ang mga supernatural weapons ay mapanganib. Wala nang gumagamit ng mga yan ngayon. Ngunit napansin ni Junwoo ang isang bagay sa kamay nito. Agad niyang hinablat ang braso ni Washek. Sinungaling. Ano to? Itinaas niya ang singsing na kinuha mula sa kamay nito. Nanlaki ang mata ni Washek. Hindi. Ang Ring of Petals. Tinitigan siya ni Junwoo. Bakit nasa iyo pa to?
Hindi ba't mahigit 50 taon na ang nakalipas? Napalunok si Washek. Hindi ko man lang naisip yan. Simula noong namatay ka. Isinuot ko na lang yan sa nakasanayan. Nang marinig ito, saglit na napatingin si Junwoo sa singsing. Maya-maya, bigla siyang ngumisi. Kunin mo na yang sentimental drama mo. Bigay mo na. Naiwang nakatayo si Washek. Habang naglakad palayo si Junwoo. Ngunit bago siya tuluyang makaalis. Muling nagsalita si Washek. Sigurado ka bang ayos lang yan? Sa lakas mo, ni hindi yan aabot sa E-class weapon. Huminto si Junwoo. Ngumiti ng bahagya. Kung pang-exam lang ng mga bata, edi mababa lang ang difficulty. Sapat na to. Bago tuluyang makaalis, muling tinawag ni Washek si Junwoo. Marami nang nakatingin sa atin ngayon. Babala niya, bawasan mo na ang pagpasok mo sa opisina ko. Ngunit imbes na sumagot, malakas na isinara ni Junwoo ang pinto. Kung ayaw mong hanapin kita, edi huwag mo akong bigyan ng dahilan, sagot niya. Naiwan si Washek na nakatanaw sa pinto. Sa isip-isip niya, baka panahon nang bumaba siya bilang chairman. Samantala, naglalakad naman si Junmin sa pasilyo. Tumigil siya sa harap ng isang pinto, at kumatok sa silid ng special department. Pagpasok niya, laking gulat niya nang makitang nagtatrabaho si Yunshi. Sa gitna ng silid, napakunot noo siya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Sa wakas, pumasok ka rin ng paaralan. Ngunit tumingin lang sa kanya si Youngki at nagtanong pabalik. Ano naman ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ninas si Junmin. Hindi naman off limits sa mga guro ang silid na to. Tigilan mo nga ang pagiging mayabang mo. Porket student council member ka na, akala mo kung sino ka. Patuloy lang sa pagtitipa sa laptop si Youngki. Hindi man lang siya pinansin. Lalo itong nagpagalit kay Junmin. Itinapon niya ang isang dokumento sa mesa nito. Ipapalabas na ngayong linggo, ang monthly evaluation ng first years. Napagdesisyonan naming kumuha ng field evaluator. Mula sa student council, napatingin si Youngki. Field evaluator. Tanong niya. Tama, sagot ni Junmin. Isasagawa ang evaluation bilang practical exam. Tumigil sa pagtatype si Youngki. Anong sabi mo? Ang monthly evaluation ng first years ay magiging practical exam. Tumango si Junmin. Hindi mo na kailangang alamin ang detalye. Tingin mo, interesado ka. Umiling si Youngki. Hindi ko magagawa. Puno ang subjugation schedule ko hanggang sa susunod na buwan. Napatakbo ang kamay ni Junmin sa kanyang ulo. Edi tanungin mo ang iba. Ngunit umirap lang si Youngki. Malamang, hindi rin magagawa ng iba. Nap-icon si Junmin. So ano, dapat bang i-cancel ko na lang ang practical exam? Malumanay siyang sinagot ni Youngki. Oo, napanganga si Junmin. Ipinaliwanag ni Youngki, kung hindi nyo kayang ituloy ng walang council members, edi wag nyo nang gawin. Wala rin naman kaming pakinabang dito. Tumingin siya kay Junmin at seryosong nagtanong. Magkano ang bayad mo sa akin para sumali? Napamura si Junmin. Tinawag niya ang pangalan ni Youngki ng pasiga. Akala mo ba, dahil council member ka, mas mataas ka na sa mga guro? Kung hindi mo pa alam, hindi ka naman naging council member ng mag-isa. Tumiklop ang mga braso ni Youngki. Tahimik lang siyang nakatitig kay Junmin. Huwag mong kalimutan kung paano kita sinuportahan. Noong first year mo, ngumiti si Youngki. Alam ko naman, pero hindi mo ako kailangang sigawan. Ang totoo, tama ako, di ba? Nagtaas siya ng kilay. Ang lolo mo ang naghusga sa'yo. Nagulat si Junmin. Paano mo nalaman yan? Ngunit bago pa siya makasagot, biglang pumasok si Kim Jong-hyun sa silid. Magandang umaga, bati niya. Napatingin siya kay Junmin. Anong ginagawa mo rito? Huminga ng malalim si Junmin. At ipinaliwanag, kailangan namin ng isang student council member na mag-e-evaluate sa practical exam ng first years. Nagtaas ng kilay si Jong-hyun at tinanong, si Yunshi ba ang bahala rito? Umiling si Junmin. Hindi, busy siya. Napangiti si Jong-hyun. Kung ganun, ako na lang. Napakunot noo si Junmin. Ano? Binalingan siya ni Jong-hyun at nagtanong. Bakit hindi ko pwedeng gawin to? Council member din naman ako, di ba? Alam ni Junmin na pwedeng maging istorbo si Jong-hyun. Pero pumayag na rin siya. Bago siya umalis, itinuro niya ang mga papeles sa mesa. Punan mo yan at dalhin sa teacher's office. Tumango si Jong-hyun. Gets ko na.
Pagkaalis ni Junmin, agad siyang tinanong ni Oncheck, "Wala ka bang subjugation schedule?" Ngumiti lang si Jonghyun, "Magpapahuli na lang ako, hindi naman ako kasing sikat mo. Kaya ayos lang." Tiningnan siya ni Oncheck at nagtanong muli, "Bakit mo ba to ginagawa? Dahil ba ayaw mo kay Junmin?" Umiling si Jonghyun, "Hindi yon ang dahilan. Mas gusto ko lang bantayan si Junmin. Ayokong maulit ang nangyari noon." Napailing si Oncheck. Nagpatuloy si Jonghyun, "Isa pa, may gusto rin akong makita. Yung resulta ng exam ng isang tao." Napatingin si Oncheck. "Sino?" Napangisi si Jonghyun, "Yung lalaking sumigaw sa'yo nung nakaraang public subjugation. Balita ko, special admission first year siya ngayon." Napaisip si Yunshi, si Junwoo, kung tama ang hinala niya. Baka marami nga itong alam sa subjugation. Pero, sigurado ba siyang estudyante ito? Tumingin muli si Jonghyun kay Oncheck. "Inimbestigahan ko siya. Alam mo bang sa unang araw niya pa lang, pinahiya niya na si Jusok." Nagulat si Oncheck. Lalong na-curious si Jonghyun. "Mas matindi pa rito," dagdag niya. "Si Junwoo ay exempted sa evaluation. Katulad mo." Dahan-daang napangiti si Jonghyun. "Ano, hindi ka ba curious kung anong klaseng tao siya?" Makalipas ang isang linggo, nagtipon ang mga first-year students sa field. Nakatayo sa gitna si Junwoo. Napansin niyang may mga estudyante mula sa Class C at D na wala. Pero ang Class A at B, kumpleto. Kita sa mga mukha nila. Ang kasab-ika na ipakita ang kanilang galing. Sa Class E, siya lang ang nandito. Biglang may nagtanong, "Wala na bang ibang dumalo mula sa atin?" Si Ahayan ang sumagot, "Buti nga to, hindi na ako maghihintay ng turn ko." Napalingon sa kanya si Junwoo. "Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti lang si Ahayan. "Ano sa tingin mo? Andito ako para sumali sa exam." Nagpatuloy siya, "Huwag kang mag-alala. Alam kong wala kang silbi. Pero hindi ko rin naman balak maging pabigat." Napuno ng inis si Junwoo. "Pwede bang tigilan mo na yung kalokohan mo?" Sigaw niya. "Akala mo ba, madali lang tong dungeon? Dahil lang may isang low-level skill ka." Tiningnan niya ito ng seryoso. "Pinapayuhan lang kita ng maayos. Alam mo ba kung bakit ginawa tong test? Para iparamdam sa Class E na dapat na silang sumuko." Ngunit kalma lang si Ahayan. "Hinding-hindi ako susuko," sagot niya. "Sinabi ko na sa'yo dati, di ba? Kailangan kong maging student council member. Kahit pa ikamite ko to." Naningkit ang mga mata ni Junwoo. Nagpatuloy si Ahayan, "Kung gusto kong maging student council member, hindi ako pwedeng magkaroon ng bagsak na grado. Kung susuko ako sa test na to, kahit may supplementary lessons, hindi pa rin sisipat ang score ko." Magsasalita na sana si Junwoo. Pero biglang kinuha ni Junmin ang atensyon ng lahat. "Tapos na ba kayong i-brief sa safety rules?" Tanong niya. "Oo," sabay-sabay na sagot ng mga estudyante. Tumango si Junmin. Bagamat hindi sobrang delikado ang dungeon, dahil mahigpit ang mga patakaran sa exam, dapat kayong manatiling kalma at nakatutok. Pagkatapos noon, ipinahayag niyang gaganapin ang exam sa isang low-risk dungeon, na may Navy grade o mas mababa. Bawat grupo ay bubuuan ng 8 tao. Kapag nabuong mga teams, magkakaroon sila ng 1 oras para sa group discussion. Base sa provided information, pagkatapos ng diskusyon, magsisimula ang exam sa Class A. Habang maghihintay ng turn ang iba, tinawag ni Junmin ang student council member, na tutulong sa exam. "Alam niyo ba kung sino siya?" Tanong niya. Lumapit si Kim Jong-hyun at ngumiti. "Ako si Kim Jong-hyun. Inaasahan ko ang pakikasama niyo sa akin." Nag-isip si Junwoo, parang pamilyar sa kanya ang pangalan ni Jong-hyun. Pero bago pa niya maisip kung saan niya ito narinig, tinawag siya ni Junmin. Ipinaliwanag ni Junmin, na dahil kakaunti ang kalahok mula sa Class D, isasama sila sa natitirang miyembro ng Class E. Isang matabang lalaki mula sa Class D, ang kumaway kay Junwoo na parang maton. "Oy, Funk, dapat magkasundo tayo, ha?" Sabi niya. Napailing si Junwoo, lalong sama-sama ang acting nila, bulong niya sa sarili. Tumango na lang siya nang hindi nagsasalita. Ngunit bigla nilang narinig ang reklamo ng isa pang Class D student. "Bakit tayo pinaghalo sa Class E?" Inis na sabi nito. "Napakamalas naman. May isa pang estudyante ang sumabad. Kunwari na lang 2 ang kulang sa grupo natin."
Samantala, isang minion ng matabang lalaki. Ang bamulong ng paumanhin kay Junwoo. Boss, magsasalita na sana ako. Pero pinatigil siya ni Junwoo. Hayaan mo na lang, malamig na sagot niya. Mas madali para sakin kung ganito ang sitwasyon. Tumingin si Junwoo sa grupo. Ano ang intel sa dungeon? Tanong niya. Isa sa mga minions ang may kabapang inabot ang tablet sa kanya. Nagkaroon ng awkward silence. Dahil sa tension, biglang napasigaw ang minion. Hoy! Bakit ka nag-aaksaya ng oras? Basahin mo na yan. Hindi ka dapat maging pabigat. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang turn nila. Handa na ba kayo? Tanong ni Junmin. Nagbigay naman ng huling paalala si Jonghyun. Habang nasa loob, dapat niyong planuhin ang ruta at combat methods. Ipinaliwanag ni Junmin na matatapos ang exam kapag naabot nila ang boss room. At matagumpay nilang natalo ang boss monster. Ngumiti siya at tumingin ng diretso kay Jungmo, na nasa likuran lang, tahimik. Walang special sa test na to, di ba? Sarkastikong tanong ni Junmin. Matigas ang mukha ni Jungmo. Tama ka, tahimik siyang tumango. Pumasok ang grupo sa dungeon. Sumigaw si Junmin. Simulan na ang exam. Habang naglalakad sila sa loob ng madilim na kuweba. Abala si Junwoo sa pagtingin sa tablet. Cave-type monsters. Klasikong setup. Ngunit biglang naputol ang pag-iisip niya. Isang malakas na alulong ang umalangaw-ngaw. Pagtingala niya, isang malaking grupo ng halimaw. Ang mabilis na sumusugod sa kanila. May mga halimaw sa unahan. Sigaw ng isang minion. Maging handa sa labanan. Sinimulang i-activate ng grupo ang kanilang mga sandata. Ngunit nanatili lang si Junwoo sa likuran, tahimik na nanunood. Inoobserbahan niya ang mga galaw nila. Tinatansya kung gaano nga ba sila kahusay. Ang lalaking may blondeng buhok ay gumamit ng kanyang wind magic. Windbreaker. Ang lalaking may kayumangging buhok ay ginamit ang kanyang combat sniper weapon. Slingshot. Samantala, ang matabang lalaki ay inactivate ang kanyang combat enhancement ability, Berserker. Sunod-sunod nilang inatake ang mga halimaw. Pero madali lang nitong naiwasan ang bawat hampas at bala. Naiinis sila. Paulit-ulit silang sumusugod ng pabigla-bigla. Pero wala silang natatamang kahit isang kalaban. Gaya ng inaasahan ni Junwoo, isang kumpletong gulo ang nangyayari. Napansin niyang sabog ang paggamit nila ng skills. Basta na lang nagpapakawala ng atake. Nang walang tamang diskarte, hindi lang ang mga taga-Class E ang ganito. Pati ang mga taga-Class D ay parehas ding walang alam. Wala sa hulog ang mga galaw nila. Parang bulag na pamapalos sa dilim. Nakakabaliw panoorin. Sa gitna ng kaguluhan. Tanging si Ahayen lang ang may maayos na diskarte. Ginamit niya ang kanyang fire magic, Asher Flame. At epektibong nilalampaso ang mga halimaw sa dinaraanan niya. Sinusunog niya ang mga ito ng eksakto sa kailangan. Walang labis, walang kulang. Inobserbahan ni Junwoo ang bawat galaw niya. Tama ang mga target niya. Tama ang puwersang ginagamit niya. Napaisip siya. Nag-aral ba siya mag-isa? Wala namang monster hunting lessons ang Class E. Napangiti siya ng bahagya. Para sa isang pabebe, magaling siya. Pero, kahit papaano, nasa beginner level pa rin siya. Samantala, ang mga taga-Class D ay halos himatayan na sa pagod. Totoo bang low-level dungeon to? Hingal nilang tanong. Hindi nila napansin ang isang halimaw na dahan-daw ang lumalapit sa likod nila. Bigla itong lumundag para umatake. Mabilis na kumilos si Junwoo. Pumulot siya ng isang maliit na bato. Inactivate ang kanyang Ring of Petals. At ginamit ang Ultra High Compression Strike. Sa isang mabilis at paputok na pitik. Naitambo niya ang halimaw gamit lang ang maliit na bato. Gulat na gulat ang lalaking muntik ng mamatay. Pero bago pa ito makapagpasalamat, galit na nagsalita si Junwoo. Yan ang dahilan kung bakit hindi kayo dapat nagpapagod ng walang diskarte. Maging mas maingat kayo, pero imbes na magpasalamat, nag-init palalo ang ulo ng mga kaklase niya. Hoy, sinusubukan mo lang bang damaya para makakuha ng puntos? Huwag kang makialam, lalo lang siyang nenes. Hindi man lang nila alam kung paano basahin ang sitwasyon. Isa sa mga minions niya ang kinabahang nagtanong. Boss, sigurado ka bang kakayanin namin to? Mas mahirap to kaysa sa inaasahan namin. Mas lalo lang sumama ang timpla ni Junwoo. Kahit muntik na silang mamatay, ni hindi nila napagtanto ang kapalpakang ginagawa nila. Sinayang nila ang lakas nila sa walang kwentang atake.
At kahit nasa bungad pa lang sila ng dungeon, ubos na ang stamina nila. Napagtanto niyang imposible nang ipagpatuloy ang laban. Kasama ang ganitong klaseng grupo, tanging si Ahayen lang ang may silbi sa kanila. Ngunit umasa sa iisang tao para baguhin ang sitwasyon ay hindi makatotohanan. Pakiramdam ni Junwoo ay gusto na niyang sumuko at ituloy na lang ang pangangaso mag-isa. Ngunit nagdalawang isip siya, may mga matang nakatutok sa kanya. Pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Bukod doon, may bumabagabag sa kanya, isang bagay na hindi niya maalis sa isip. Lumapit siya kay Junmin, at tinanong kung hindi ba siya nagtataka sa kakaibang kondisyon ng dungeon. Nagulat si Junmin. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Ipinaliwanag ni Junwoo, bagamat mababa ang antas ng mga halimaw. Napakarami ng mga ito, at nasa bungad pa lang sila ng dungeon. Pero hingal na ang mga estudyante. Wala pa sila sa boss room. Ibig sabihin, may kakaiba sa loob ng dungeon na ito. Mas mainam kung itigil muna ang pangangaso, at suriin ang sitwasyon bago ipagpatuloy. Ngunit napangisi lang si Junmin. Sa tingin mo ba may silbi kang sabihin yan? Sabi niya nang may pang-aasar. Tinawag niyang mayabang ang transfer student. Ang desisyon kung titigil o hindi. Ako ang masusunod. Ako ang supervisor dito. Binalaan niya si John Mo, na huwag magmarunong. Ninas si John Mo, kung ipagpapatuloy natin to, may madidisgrasya sa atin. Sigaw niya. Binalaan niya si Junmin. Huwag mong pagsisihan ang desisyon mo mamaya. Itigil mo na tong pangangaso bago pa mahuli ang lahat. Naasar si Junmin. Itinaas niya ang boses at tinawag ang atensyon ng lahat. Kung sino sa inyo ang masyadong pagod na, para ipagpatuloy ang exam, taas ang kamay. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pipilitin. Ngunit walang nagtaas ng kamay. Tahimik lang silang lahat. Iniiwasan ang tingin niya. Binal ika ni Junmin si John Mo. Kita mo yan. Pang-aasar niya. Kung pagod ka na, ikaw na lang ang sumuko. Huwag mong idamay ang iba. Huling babala niya kay Junwoo. Kung magdudulot pa ito ng istorbo, tatanggalin siya agad sa exam. Biglang may kumalabit kay Junwoo. Si Jonghyun, huwag mong masyadong isipin to. Sabi niya, kapag naging delikado ang sitwasyon, ako na ang bahala. Ngumiti siya, baka hindi halata, pero student council member ako. Kaya pagkatiwalaan mo muna ako kahit isang beses lang. Tahimik lang si Junwoo. Tinitigan si Jonghyun. Ilang saglit pa. Nakarating sila sa boss room. Nakahinga ng maluwag ang mga estudyante. Sa wakas, narating na rin nila ito. Ngunit walang gustong magbukas ng pinto. Lumapit si Junwoo. Takot na ba kayo bago pa harapin ang boss? Tanong niya, may reklamo ba kung ako ang magbubukas ng pinto? Lumapit si Aston. Sabay nating buksan. Alok niya, kaya ko naman to mag-isa. Sagot ni Junwoo, pero iginiit ng babae, mas mabuti kung sabay nating gawin. Tama ba ako? Napabuntong hininga na lang si Junwoo. Sabay nilang binuksan ang pinto. Nagulat si Junwoo. Nakabulagta sa sahig ang boss. Patay. Balot ng dugo. Napanganga sa gulat ang lahat. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Junlin. Tinanong niya si Jonghyun. Napraktisa na ba ang dungeon na to? Sinuri ni Jonghyun ang impormasyon. Hindi, sagot niya. Aktibo pa ang dungeon na to. Lumapit si Jonghyun sa bangkay ng boss. Sinuri niya ang dugo nito. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Dungeon interference to. Sigaw niya. Lahat, umatras. Naguluhan ang mga estudyante. Ano raw? Muling sumigaw si Junwoo. Sabi ng umatras na kayo. Dungeon interference to. Ngunit bago pa siya makatayo, isang anino ang lumukab sa kanya. Palingalinga si Junwoo. At doon niya ito nakita. Isang dambuhalang halimaw ang nakatingin sa kanya. Dungeon interference. Isang napakabihirang pangyayari sa mababang antas ng dungeon. Isang boss mula sa ibang dungeon ang pinalayas ang dating boss at inagaw ang teritoryo nito. At sa puntong ito, naramdaman ni Junwoo ang isang matinding kaba dahil ang pinakamalalang sitwasyon ay nagkatotoo.